Ngayong araw nga po ay nakagawa ako ng napakalaking pancake. Opo, bali nga po pala itong pancake na ito ay good for 5 person na. O diba sobrang laki. Pero po syempre kung matakaw yung kakain, good for 3 person lang po ito. Bukod nga po sa malaki na ito ay napakasarap pa po talaga nito mga mamsi. At ano nga po ba yung mga sanggap na ginamit ko dito? Tara, ipapakita ko po sa inyo. Bali nga po pala, meron ako dito isang pirasong saging. Pero ito pong saging na ito is napakalaki talaga. Yung parang jumbo po talaga yung size. Meron din po ako dito isang pirasong itlog. At saka syempre gagamit po tayo dito ng harina. So bago nga po pala yan, syempre binalatan ko muna itong saging at dudurugin ko po ito ng pinong-pino. Kahit po anong klase ng saging ay pwede naman po kayo ditong gumamit. Katulad ng saba, basta po hinog na hinog siya. At bukod pa nga po sa masarap, syempre napaka-healthy rin po ng aking gagawin pancake for today. Pagkatapos ko nga po yung madurog, syempre ay naglagay ako dito ng kalahating tasa ng harina at nilagay ko na rin po dito yung isang pirasong itlog. So bali nga po pala dito ay hindi ako gagamit ng water. Yung nilagay ko nga po pala dito ay evaporated milk, mga 1 cup siguro. Sa papatamis naman po, naglagay ako dito ng isang kutsara ng condensed milk and naglagay din ako dito ng konting asin, syempre parang pabalance ng lasa. Pagkatapos nga po niyan, syempre imimix natin ito ng mabuti para syempre mag-well combine lahat. At alam niyo po ba na kapag ganito yung hinanda nyo sa breakfast, ay sigurado po talagang full na full yung energy nyo kahit hanggang hapon. Charot. So dito nga po, magluto na tayo, wag natin pong patagalin. So pinaint ko lang po dito yung aking gagamitin kawali. Bali nga po pala, yung apoy ko nga pala dito ay napakahina lamang. Para hindi naman po siya masunog, and then yung loob po syempre para lutong-luto din. Tinakluban ko nga po muna pala yan para syempre mas maluto yung loob. Pagkatapos nga po niya, nung medyo luto na nga po yung ilalim, syempre babalik ta rin natin para yung kabilang side naman po yung maluto. Bali ito nga po pala, inilagyan ko ng toppings na cheese. Bali yung gamit ko nga po pala na cheese ay quilt milk cheese. Alam talaga kapag bulol ka, charot. So ayan, tinakpan ko nga rin po pala ulit para syempre mag-melt yung cheese. Ito lang naman po cheese ay optional lang naman po ito. Kung wala po kayong cheese ay pwede nyo na pang hindi ito lagyan. Kasi kahit wala po itong cheese ay napakasarap na po talaga nito mga mamsi. At ito na nga po yung aking nagawang pancake na kasing laki ng isang plato. And ito na nga po yung pinaka-exciting na part ng aking pagluluto. Syempre ang kainan time. At ito na nga po ay hindi ko na pinatagal kasi masarap po itong kainin yung pancake nang medyo mainit pa po talaga kaparte ng mainit na kape or mainit na tsaa. At kung ako naman po yung tatanungin nyo sa lasa ay napakasarap po talaga nito mga mamsi. Kaya naman po itry nyo na rin po yung aking ginawang pancake. Yun lang. Bye!